si Bida Sari. Bata pa lamang ako nang ako ay nawalay sa aking totoong mga magulang. At ako ay napulot lamang nang nagpalaki sa akin na si Tiyuhara. Ako'y lumalaki. Maraming nagsasabi na mas lalong nakikita ang aking ganda. Hindi ko man ito nasasabi sa aking sarili. Ngunit gumagaan ang aking loob tuwing sinasabi ito ng iba. At sa hindi inaasahan, ako ay pinatam at ikinulong. Ako ay pinarusahan at ang gumawa nito sa akin ay si Lila Sari. Bakit mo ito ginawa sa akin, Lila Sari? Nagawang kasalanan sa iyo. Ko ay sobrang nahihirapan sa kanyang ginagawang parusa. Ko ay nakipagsundo sa kanya. Kung nais mong mamatay na ako, Lila Sari, gawin mong kwintas ang gintong isda sa araw at ibalik mo ito sa gabi sa tubig at ako ay mamamatay na. Akong magawa. Kaya pumayag naman si Lila Sari sa aming kasunduan. Dahil sa aming kasunduan, pinalaya ako ni Lila Sari. Nag-alala na ng lubusan si Tiyuhara. Ako ay pinatayuan niya ng palasyo para doon manirahan. Ako ay nabuburol sa umaga at ako ay nabubuhay sa gabi. Ngunit isang araw, may nakapasok sa aking palasyo at ako ay nagising. Ito ay ang sultan. Hindi ko napigilan ang aking sarili at aking sinabi sa kanya ang ginawa ng kanyang asawa sa akin. Wala akong ibang intensyon, ngunit siya ay nagalit nang malaman niya ito. Hiniwalayan niya si Lila Sari at ako ang kanyang inibig. Takot ako sa ating pag-iibigan, Sultan Mungedra, at baka akong balikan ni Lila Sari. Ngunit kanyang sinigurado na ako ay proprotektahan, kaya ako ay pumayag. Tumagal ng ilang taon ang aming pag-iibigan at ako ay may nasagap na impormasyon. Ako raw ay mayroong kapatid at kamukhang kamukha ko raw ang aking kapatid. O aking kapatid, patawarin mo ako sapagkat ngayon lamang tayo nagkakilala. Sana ay magkasama na tayo. At ako na ang tinuguri ang ginawang reyna ng Kimpay.